Baka inukay niya yung inilibing ko. Ayaw mo pa yung iisang tao lang ang sasamahan mo. At ang laki pa ng tip. May naghahanap po sa akin. Sasaktan po ako. Ipapalaglag tong baby ko. Kinatay sa sinapupunan. Hi, Sir Jupiter. You can call me Jen. 25 years old ako at taga Metro Manila. Ang ikikwento ko ay ikinuwento sa akin ng aming yaya, si Manay Risa, noong ako'y 15 years old. Pero nangyari raw ito noon pang 1963. 15 lang din siya noong panahong yon. Nagdadalaga na ako sa edad na 15 at nagsisimulang magkaroon ng crush nung ikinuwento ito ni Manay sa akin. Jen, ayokong palagi kang may ka-text na lalaki. Baka kung saan mapunta yan ang bata-bata mo pa. Over ka naman, Manay. Mas strict ka pa kaysa ka na Mami. Hindi mo kasi alam kung gaano karami ang masasamang tao sa mundo. 15 anyos lang din ako nung nalaman ko. Ayokong pinag-uusapan ng bagay na ito pero ikukwento ko sa'yo. Minsan ko lang ito ikukwento, Jen, kaya tatandaan mo. Nakakita ako mismo sa harapan ko kung paano pinapatay ang bata na nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Kaya ayokong mapariwara ka. Po? Di po ba abortion yun, Manay? Di ba bawal yun? Bawal na bawal at iligal at nakaririm-harim. Pero may mga babaeng kumakapit sa patalim kapag nabubuntis nang wala sa oras. Lalo na ang mga ipinasok sa prostitusyon at napilitan dahil sa kahirapan. Alam mo bang naging belyas ako noon, Jen? Belyas? Nung mga panahong yon ang tawag sa mga babaeng bayaran, belyas. Madalas ay nagtatrabaho sa kabaret na parang beer house sa panahon ngayon. Pero hindi lang sila nakikitable at nakikipagsayaw. Inilalabas din sila ng mga customer. Nagbabayad ang mga customer sa may-ari ng kabaret. Yung kapatid ng nanay ko, si Chamameng, may-ari ng kabaret sa bayan namin. Sa kanya kami madalas umuutang kasi lagi kaming gipit. Nakikisaka lang si tatay. Si nanay masasakitin kaya hindi makatulong sa pagtatrabaho. 2 kaming magkapatid. Pero yung ate ko, maagang nag-asawa kaya hindi rin nakakatulong. Ang toka kong gawin mula pagkabata, alalayan si nanay sa gawaing bahay. Namatay si tatay nung 15 anyos ako. Inatake sa puso. Si Chamameng, siyang nag-asikaso sa lahat. Kinausap ko ng kapatid at nanay mo, Risa. Doon natitira ang nanay mo sa mga ate mo. Hindi na kayo pwedeng tumira sa kubo ninyo ngayon. Hindi na kayo nagsasaka para sa may-ari ng lupa. Ikaw naman, doon ka na sa akin sa bayan. Magtatrabaho ka sa kabaret para makapagpadala ng pera sa nanay mo. At unti-unti man lang din kayong makapagbayad sa utang ninyo sa akin. Ayoko maging belyas, Cha. Ay gaga, hindi mo ba alam na belyas din ang nanay mo nung araw? Magkasama kami sa kabaret. Kaso, sumama siya dyan sa tatay mo na wala namang mapakain sa pamilya.
Sa akin din naman pala kayo aasa. Tingnan mo ko ngayon. Asensado na. May sarili ng kabaret. Saka, wala ka nang magagawa. Doon ka lang kikita ng sapat para matustusan ng nanay mo at makapagbayad kayo sa akin. Napilitan ako, Jen. Ako yung pinakabatang Belyas dun sa may kabaret ni Chamaming. Malaking bulas ako at mukhang dalagang-dalaga na. Unang gabi ko pa lang sa kabaret, natipuhan agad ako ng pinakamayamang negosyante sa bayan namin. Si Mr. Cortez. 50 anyos na siya, ha? Kahit isinasayaw pa lang niya ako, diring-diri na ako. Ang ganda-ganda mo, Risa. Hindi ako nagsasawang titigan ka. Ikaw ang pinakamaganda dito. Alam mo ba yun? At ang bango-bango mo, preskong-presko. At saka ang lambot-lambot ng katawan mo. Nakakagigil ka. Huwag po masyadong mahigpit. Bagitong-bagito ka pa nga. Yan ang gustong-gusto ko. Noon mismong unang gabi ko sa kabaret, ibinenta na ako ni Chamaming kay Mr. Cortez. Pinainom nila ako ng pampahilo at wala akong kalaban-laban nung ginahasa niya ako. Oh no! Donselyang donselya. Po! Ayoko! Wag! Tuwang-tuwa pa si Chamaming na natipuhan ako ni Mr. Cortez. Asensado ka na, Risa? Sasakyan pa ni Mr. Cortez ang naghatid sa'yo pa uwi dito? At saka, sinabihan niya ako na reserbado ka na sa kanya. Hindi ka na pwedeng ilabas o kahit isayaw ng iba. Ang swerte mo. Pasalamat ka. Maganda ang lahi natin. Ayoko na. Maawa ka sa akin. Ayoko na. Magtatrabaho na lang ako sa kusina. Maglalaba, maglilinis. Kahit ano po gagawin ko, huwag mo lang po ako ulit pasamahin sa kanya. Tanga ka ba? Ayaw mo pa yung iisang tao lang ang sasamahan mo at ang laki pa ng tip. Saka kapag talagang nahulog ang loob niya sa'yo, baka ibahay ka pa. Yun ang talagang asenso. Mas gusto mo pa ba na iba't ibang lalaki ang gagamit sa'yo? Ayoko! Ayoko! Ayun naman pala Kaya pakisamahan mo ng mabuti si Mr. Cortez. Mamayang gabi daw ulit. Mukhang gagabi-gabihin ka. Ganun nga ang nangyari. Hindi na ako pinatable o pinasayaw ni Chamaming sa iba.
Gabi-gabi, pinasusundo ako ni Mr. Cortez. Dinadala ako sa rest house niya at doon niya ako paulit-ulit na ginagamit. Noong 2 buwan, hindi na ako dinatnan. Oy, Risa. Dinatnan ka na ba? Baka buntis ka, ah. Hindi mo ba iniinom yung pills na bigay ko? Hindi nga po. Ako dinatnan. Iniinom ko naman po. Kaso, nahihilo po ako pag iniinom ko kaya tinigil ko na muna. Diba? Kabilin-bilinan ko. Huwag kang papalya sa pag-inom nun. Mabubuntis ka nga kung itinigil mo. Ayan, malamang nasingitan ka. Nako! Kung gaano ka kaganda, ganun ka rin namang katanga. Kamalas naman, oo. Kailangan natin si Nana Taling. Si Nana Taling ho? Yung nanghuhula? Hindi lang siya manghuhula. Nanghihilot din at nanggagamot. Masusolusyonan niya yan. Paano? Nasaan ang boss ninyo? Asan ang may-ari nito? Asawa ni Mr. Cortez. Dito ka lang, wag na wag kang lalabas. Ay, ma'am! Kayo pala! Mabuti kilala mo ko. Akala mo hindi ko alam na dito naglalagi ang asawa ko? Matagal ko nang alam. Pinagbibigyan ko lang. Pero ngayon, iba na. Kung dati iba't ibang mga babae dito ang kinakalantari niya, ngayon daw may kinalolokohan dito na batang-bata. At dinadala pa sa rest house namin. Binubugaw mo. Ay naku, ma'am, hindi po. Hindi naman po ako ganun. Inuman at sayawan lang kami dito. Naghahanap buhay lang ako ng maayos. May permit kami galing sa opisina ni Mayor. Siyempre, kasi pati si Mayor at lahat ng opisyal suki ninyo. Pero kahit pa ganon, pwede ko kayong ipasara. Wag naman po, ma'am. Maawa ka naman. Maliit na business lang ito pero maraming pamilyang umaasa dito para sa ikabubuhay nila. Kung ayaw mong mapasara, palayasin mo yung babae ng asawa ko. Ayokong malaman na nandito pa siya sa bayan o na nakikita pa sila ng asawa ko. Ikaw ang malalagot sa akin. Mrs. Cortez, mawalang galang na, ma'am. Nana Taling, anong ginagawa niyo dito? May mga parokyano din kasi ako dito na nagpapahula sa akin eh. Ma'am, baka chismis lang yun. Hindi yun chismis. May tao ako sa rest house na nagre-report sa akin. Kung ganon, baka nakita nga si Sir sa labas nitong establishmento. Wala hong kinalaman doon si Mameng. Tama ho si Nana Taling. Wala akong kinalaman doon. Pero, sino ho ba yun para maimbestigahan ko? Risa ang pangalan. At wag mo lang imbestigahan. Palayasin mo. Ano pang investigasyon ang kailangan? Ako na mismo nagsasabi sa'yo na kinikita niya ang asawa ko sa rest house namin. Kung ayaw mo itong business mong mapalayas dito, palayasin mo sa bayang ito ang babaeng yon. At kapag nalaman kong nandito pa siya, ipakukulam ko yun hanggang mamatay siya. Salamat, Nana Taling. Saktong-saktong dating mo.
Halika, doon sa opisina sa likod. Magandang hapon po, Nana Taling. Ano pong nangyari? Narinig ko yung mga sigaw. Galit na galit yung ale. Maupo ka na, Nataling. Mabuti na lang at medyo napakalma mo si Mrs. Cortez. Nagpapahula at nagpapahilot din kasi ng regular sa akin yon. Hiyang siya sa hilot ko. Ayaw niyang magpahilot sa iba. Tsaka bilib siya sa mga hula ko. Ay, alam mo ba? Dalaga pa yan noon. At nanliligaw pa lang sa kanya si Mr. Cortez. Nagpahula na yan sa akin. Sabi ko sa kanya, kapag napangasawa niya ang lalaking yon, babaero yon. Pero yayaman siya ng pagkayaman-yaman. Pinili niya rin pakasalan kasi nga gusto niyang yumaman. Di nagkatotoo nga ang hula ko. Kaya di na siya nagtataka sa pagkababaero ng asawa niya. Ayaw niya lang na sa iisang babae lang ito nagkakagusto dahil baka nga ipagpalit siya. Galit na galit sa'yo si Mrs. Cortez, Risa. Ipapakulam ka raw hanggang mamatay ka. Hindi ko naman kasalanan lahat ng nangyari. Hindi ko ginusto yun. At ang problema pa natin, pati itong kabaret pinagbabantaan niyang ipapasara. Isa pa pala na Nataling, buntis itong magaling na babaeng ito. Pumalya kasi sa pag-inom ng pills. Ay, ano ba naman itong patong-patong na problema? Ang gusto lang naman ni Mrs. Cortez, mawala dito sa bayan itong si Risa. Gusto niyo, doon na lang siya tumira sa amin ni Quintin. Malayo dito sa bayan ang bahay namin. Hindi na siya matutuntun doon. Ako na rin ang bahala dyan sa tiyan niya. Kung bago pa lang yan kayang-kaya pa yan ng halamang gamot. Ilalaglag ho? Ayoko, masama yun. Nako, nagmamalinis ka pa? Oy, hindi ka na malinis. Putik-putik ka na. Ikabit na ang turing sa'yo ngayon. At magaling itong si Nana Taling. Sa kanya ko inilalapit lahat ng nabubuntis dito. Lahat ng mga nagpakatangang nagpabuntis kaya mo. Hayaan mo siya kumalma at mag-isip, Mameng. May panahon pa naman, lalo na kung dun siya sa amin nakatira. Wala na nga tayong magagawa. Mukhang yun na nga ang pinakamabuti. Pasalamat ka, Risa. At nagmamagandang loob si Nana Taling na itira ka dun sa kanila ni Tata Quintin. Wag mong kakalimutan na may utang pa kayong mag-ina sa akin. Opo, Tsa. Noong mga sandaling yon, Jen, buong akala ko sinagip ako ni Nana Taling. Hindi ko pa alam na mula sa pinagdaanan kong pang-aabuso, may mas kahindik-hindik pa pala akong mararanasan. May mas malala pa doon? Maglalakad lang po tayo hanggang sa inyo. Abay, oo. Walang daan sa gubat at walang bumabiyahe kahit motorsiklo. Pare-parehong itsura ng mga puno. Mabuti hindi kayo naliligaw. Sa loob ng maraming taon, memoryado ko na itong gubat. At saka 3 hanggang 4 na beses kada linggo ang luwas ko sa bayan para sa ginagawa kong panghihilot, panghuhula, panggagamot, at kung minsan,
pagpapaanak na rin. Pero ang katulad mo na hindi sanay, maliligaw nga sa gubat. Kaya huwag kang magtatangkang lumuwas sa bayan ng mag-isa. Bakit dito po kayo sa malayo nakatira? Bakit hindi na lang sa bayan kung doon naman ang pinagkakakitaan niyo? Dati kasi may sakit na ketong ang asawa ko. Pero huwag ka mag-alala. Matagal na siyang magaling. Nagagamot na ang ketong. Matagal na. Pero naiiwan ang bakas nito sa muka at katawan. At kinatatakutan ng mga tao. Kaya lumayo kami sa bayan. Sana huwag kang matakot sa itsura ni Quentin. Kinain ng ketong ang halos kalahati ng mukha niya. Kawawa naman po pala si Tata Quintin. Wala akong relo noon, Jen. Pero tansya ko, mahigit 1 oras din kaming naglakad bago kami nakarating sa isang kubo. Dapit hapon at agaw dilim na nung makarating kami doon. Bukas ng mga ilaw ng gasera sa loob ng kubo dahil madilim sa loob nito. Sa tanglaw ng mga ilaw na yun ko unang nasilayan ang mukha ni Tata Quintin. Mabuti na lang pala at nawarningan na ako ni Nana Tali. Nagawa kong pigilan na maipakita ang aking panghihilakbot. Halos bungo na lang na nababalot ng parang naaagnas na balat ang kalahati ng kanyang mukha. Walang ilong, 2 maliit na butas lang. Isang malalim na butas lang din ang kanyang mga mata. Ang kalahati ng kanyang mga labi, nakaangiwi at kita ang bahagi ng kanyang mga ngipin. Magandang gabi po, Tata Quintin. Quentin, si Risa, pamangkin ni Mameng. Dito muna siya sa atin titira. Napapag-initan ni Mrs. Cortez sa bayan kasi naging paborito ng mister niya. Buntis nga rin siya, pero ayaw magpalaglag. Mabuti ito, may tutulong sa atin dito. Sige. Dito ka muna sa amin, Risa. Ang scary naman. Hindi lang yun ang nakakatakot. May isa pang silid tulugan sa kubo liban sa ginagamit nilang mag-asawa. Yun daw ang ipapagamit nila sa akin. Walang kama. Maglalatag lang ng banig sa sahig na kawayan. Hindi rin gaanong masinsin ang mga kawayan sa sahig. Bago ako naglatag ng banig, napansin kong may mansyang kulay kalawang sa sahig. Ano po itong nasa sahig na nataling? Hindi na matatanggal yan. Natuyong dugo. Dugo? Oo. May mga naging pasyente kasi ako dyan. May mga nanganak na dyan. Pero huwag ka mag-alala. Nakuskus na namin yan ng husto. Mansa na lang talaga yan. Nang gabing yon, at maging ng mga sumunod na gabi, hindi ako agad nakatulog. Kahit lumaki ako sa kubo na nasa gitna ng bukid, iba pala ang kubo na nasa gitna ng masukal na kagubatan. Sikit ang dilim. Kahit nakikita ko ang buwan sa malayo, hindi tumatagos ang liwanag nito hanggang sa kapaligiran ng kubo.
Halos wala akong maaninag. Nang tangay naman ako ng antok, naging balisa ang aking pagtulog. Parang mga sunod-sunod na bangungot ang aking panaginip. Naglalawa sa dugo ang hinihigaan ko at tumutulo ang dugo sa mga siwang ng kawayan hanggang sa lupa. Nagiging parang kumunoy ang dugo at unti-unti akong lumulubog. Nagkakakawag ako. Kusang bumalot sa akin ang banig, pasikip ng pasikip hanggang sa hirap na akong huminga. Nawala ang hinihigaan kong banig at ang mga siwang ng sahig, umurong ng umurong hanggang sa mga may kamay na naglabasan mula sa ilalim ng kubo. Inaabot ako. Ilan lang to sa mga naging bangungot ko. Sa tuwing magigising ako mula sa bawat bangungot, ang sumasalubong sa akin ay iba't ibang tunog mula sa kagubatan. May parang mga alulong ng mga asong gubat. May mga tawag ng kwago. May parang mga nagliliparang paniki. At sa mismong tabi ng dingding ng pawid ng kubo, may naririnig akong parang uha ng sanggol na bagong panganak. Doon ako kinalabutan ng husto dahil maliit pa ako nakukwentuhan na ako ng mga tungkol sa tiyanak. Umurong ako sa pinakamalayo sa dingding pero dinig na dinig ko pa rin ang uha. Para itong pabalik-balik sa labas ng kubo. Kinaumagahan, yung uha ng sanggol ang una kong tinanong kay Nana Taling. Hay nako, nagpapaniwala ka dyan sa tiyanak. Panakot lang yon sa mga batang paslit para wag matigas ang ulo. Yung narinig mo kagabi, malamang yung pusa naming si Muning. O baka may kinakalantari siyang ligaw na pusang babae. Kung minsan nga, katunog sila ng uha ng sanggol. Yun pong ibang tunog. Ay talagang puno ng mga hayop ang gubat at marami sa kanila ang nakamamatay tulad ng mga ahas at mababangis ng asong gubat. Kaya nga 'di ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang maglalakad ng mag-isa sa gubat. Kapag nasa gubat ako, lagi akong may dalang malakas na silbato. Kung mapapansin mo rin, may kumikinang sa dala kong bag sa bawat galaw ko. Mga panakot yun para kusang lumayo ang mga hayop. Maliban na nga lang, kung gutom na gutom yung mabangis na hayop at aatake. At para doon, lagi akong may dalang itak. Sa dami ng katatakutan sa gitna ng kagubatan, parang gusto ko nang sumama uli kay Nana Taling pabalik sa bayan. Pero siguradong hindi na ako tatanggapin ni Chamameng at ayoko rin namang mapunta uli kay Mr. Cortez. Kung doon naman ako uuwi sa bahay ng ate ko at mabalitaan ni Mrs. Cortez, baka madamay pa sila sa galit niya sa akin. Baka pati sila ipakulam hanggang mamatay. Wala na nga akong nagawa kung hindi tiisin ang gabi-gabing takot. Noong ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko, bumalik agad si Nana Taling sa kubo ng mga 10:00 ng umaga. Kaalis lang niya ng 7:00. May kasama siya, si Nelia, isa sa mga belyas na nakasabay ko sa kabaret. Nelia! Uy! Buntis ka rin pala? Dito ka na rin titira? Hindi, Risa. Kailangang ipalaglag ni Nelay ang dinadala niya. Hindi nalaglag sa pinainom kong halamang gamot Makapit. Ilalaglag? Halos magkasing laki kami ng tiyan Bali 6 na buwan na rin yan?
Ay, kayang-kaya pa yan. Sanay kami ni Tata Quentin mo sa ganyan. Talagang pinapadala ni Maming dito kapag hindi nalalaglag sa tsaa. Nelay, halika dito. Dito sa tinutulugan ni Risa. Risa, may nakabalunbon na bagong banig doon sa kwarto namin. Pakikuha nga at pakilatag. Tutulong ka sa amin ni Quentin para matutunan mo rin ito. Kitang-kita ko ang kaba sa mukha ni Nelia pero kusa naman ang kanyang pagkilos. Hindi nila siya pinwersa. Ganun pa man, alam ko rin yung pakiramdam ng walang mapagpilian. Habang inilalatag ko ang banig, ay pinainom nila si Nelia ng pampahilo. Nakita kong nanlupaypay siya. Inihiga nila siya sa banig. May nakahanda na silang mahahabang tela na ipinantali nila sa kanyang mga kamay sa dalawang matibay na poste ng silid. Si Tata Quintin nakapwesto sa isang gilid ni Nelia. Hawak pataas at pabuka ang dalawang hita niya. Noong ko lang napansin na kahit sa edad na 60, napakalakas pa pala ni Tata Quintin. Alam ko rin sa karanasan ko sa kamay ni Mr. Cortez na sa ilalim ng kapangyarihan ng gamot na ganon, hindi magagawa ni Nelia na magpumiglas. Wala na siyang lakas. Ang higit na nakapangingilabot sa akin ay alam kong noong nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng gamot na yon, hindi ko kinayang lumaban pero ramdam na ramdam ko ang lahat ng ginawa sa akin. Ibig sabihin, mararamdaman din ni Nelia ang lahat ng gagawin sa kanya. Teka, Nana Taling, hinaluan niyo ba ng anesthesia yung pinainom niyo kay Nelia? Ay, hindi na kailangan. Sapat na yon. Kita mo nga hindi na makagalaw. Oo nga, pero nakakaramdam pa rin siya. Kung katulad yan ng pinainom ni Natcha Maming sa akin, pararamdaman niyang lahat. Mabilis lang to. Pagkatapos, makakatulog na siya. Pero... Huwag mo nang gambalain ang nanataling mo at baka lumipas ang bisa ng gamot. Anood ka na lang at matuto, Risa. Ay, ano ba? Nakita kong parang alambre yung pinasok ni Nana Taling kay Nelia at pinaiikot-ikot niya. Umagos ang napakaraming dugo. Kasabay ng parang pagsusumamo ni Nelia. Hindi ko na kayanan, Jen. Sumuka ako. Katapos, nagdilim ng paningin ko. Nung magising ako, malapit nang magdapit hapon. Nakahiga ako sa kwarto ni Nana Taling. Doon siguro ako dinala pagkatapos kong himatayin. Paglabas ko ng kwarto, napansin kong wala na sa kubo si Nelia. Wala rin si Tata Quintin. Asan si Nelia, Nana Taling? Umuwi na. Nakayanan na ho niya? Di ba groggy pa yun pagkatapos? Ako noon, nung pinainom ako ng ganong gamot, groggy hanggang umaga. Oo, pero sinundo naman siya ng kamag-anak niyang may dalang kariton. Mabuti ho alam nila ang papunta rito, hindi sila naligaw. Ilang beses na rin kasi silang nagpapagamot dito sa bahay. Nakabisa na nila. Si Tata Quintin ho. Nilibing.
nilibing yung bata. Kawawa naman. Nako, inabot na ng ulan si Quentin. Sana hindi inabot ng ulan sa gubat si Nelia. Nako, Quentin, basang-basa ka. Nakatapos ka ba? Oo, natapos naman. Mabuti kung ganon. Magbihis ka na at maghahain na kami. Risa, nakapamalengke ako ng espesyal kanina bago ko dinala dito si Nelay. Kasi nagpaunang bayad na siya. Kaya habang natutulog ka, nakapagluto na ako ng lechong kawali. May nilagang talbos ng kamote rito. Bagay ipare sa buro. Espesyal itong buro namin. Kami ni Quentin ang gumawa. Yung pinakaluma, ito ang pagkukuhanan natin. Burong-buro na ito. Durog na. Meron ding mga binuburo pa lang. Nakatabi. Para tamang-tama lang kapag naubos na ito. Handa na yon. Oh, sumuka ka uli. Pasensya na po. Karugtong pa siguro to nung kanina. Hindi na lang muna ako kakain. Papalipasin ko muna. O sige, diyan ka muna para mahimasmasan ka. Ikukuha lang kita ng mainit na tsaa. Sige po. Oh, inumin mo muna ito. Mauuna na kaming kumain. Salamat po. Quentin, nabigay mo na ba ng pagkain si Moneng? Oo, nabigyan ko na. Nanatili nga ako sa balkonahe kahit bumabagyo na sa paligid. Parang nakakabawas sa nakakaduwal na pakiramdam yung anggi ng ulan sa aking mukha. Maya-maya, lumabas si Muning mula sa loob ng kubo. May dala-dala sa bibig. Naupo siya sa may paanan ko at patuloy na kinain ang kanyang baon na kung ano. Pinanood ko lang siya sa dilim habang humihigop ako ng tsaa. Nang gumuhit ang kidlat, nanlaki ang mga mata ko. Nay, bakit? Ano nangyari? Yung kinakain ni Muning. Maliit na ulo ng bata. Asan? Itinakbo niya nung sumigaw ako. Baka inukay niya yung inilibing ko. Baka lumambot yung lupa dahil sa ulan. Ayan tuloy. May gana po muna ako. Sige. Malinis na yung kwarto mo. Pumasok lang ako sa silid kasi ayoko nang makita muli si Muning at ang bit-bit niya. Pero pagpasok ko sa silid, parang hindi ako makahinga. Binuksan ko ang bintana kahit maanggyang malakas na ulan. Malinis na nga ang sahig pero parang nadagdagan yung mansa na kulay kalawang. Wala nang banig na pinagamit kay Nelia. Yung banig na gamit ko na lang ang nakabalumbon sa sulok. Yun ang nilatag ko. Di ako nakatulog. Ayaw maalis sa isip ko nung maliit na ulo ng sanggol na sakmal ng itim na pusang si Muning. Nanginginig pa rin ang kalamnan ko sa pangingilabot. Sala-salabat sa isip ko ang mga pangyayari.
Kung paano nagawa yun ni Nelia sa sariling anak, lalo na't buong buo na yung bata. Kung ano kaya ang nararamdaman ni Nelia habang kinakatay yung sanggol sa kanyang sinapupunan. Kung may nararamdaman din kaya yung sanggol. Manay, napaka-horrible pala ng pinagdaanan mo. Hindi pa doon nagtapos, Jen. Sabi ko nga sa'yo, hindi mo alam ang sukdulan ng kasamaan ng ilang tao. Kalagitnaan na siguro ng gabi nang makaramdam ako ng paghihilab ng tiyan. Nagugutom na ako. Almusal ang huli kong kinain at naisuka ko na yata lahat ng laman ng tiyan ko. Bumangon ako at nagpunta sa kusina. Nagsindi ako ng gasera. May kanin pa sa kaldero pero wala nang lechon kawali at talbos ng kamote. Naisip ko, mag-uulam na lang ako ng buro. Kaya na siguro ng sikmura ko. Hinanap ko yung garapon ng buro. Sinando ko ng kutsara ang pinakailalim ng garapon para yung burong-burong bahagi talagang makuha ko. Nang ilagay ko sa plato, tumambad ang isang napakaliit na kamay ng sanggol. Bahagyang nadudurog na. Ha? Kung napasigaw ako nung makita ko yung ulo ng sanggol na sakmal ni Muning. Nung nakita ko yung kamay ng sanggol na buro, nandilat na lang ako sa pagkasak. At iisang bagay lang ang otomatikong naging reaksyon ko. Ang tumalilis mula sa kademonyohang yon. Tumakbo ko palabas ng kubo sa gitna ng rumaragas ng pag-ulan, pagidlat at pagkulog. Kailangan ko makalayo! Kailangan ko makalayo! Hindi ko alam ang direksyong pinupuntahan ko. Basta gusto ko na lang makatakas. Hindi ko na alintana na may mababangis na hayop sa gubat. Ang iniisip ko noon, hindi kaya balak din nilang gawin sa akin ang ginawa nila kay Nelia? Hindi kaya pinalaki lang nila ang tiyan ko para mas malaki ang makuha nilang sanggol mula sa akin? Balak din ba nilang buruhin at kainin ang anak ko? Nagkukumahog akong nagtangkang bumangon mula sa aking pagkadapa. Nagtaka ako na ang nakapitan ng kamay ko sa halip na putik ay tela. Napatingin ako. Damit ni Nelia ang kinakapitan ko. At pag-angat ng aking paningin, tumambad sa akin ang kanyang maputlang mukha. Nakadilat pa ang mga matang parang nakatingin sa akin. Manay! Hindi! Hindi! Dali-dali akong tumayo at tumakbo papalayo sa bangkay. Naaalala ko ang sabi ni Tata Quintin. Baka napalambot ng ulan ang lupa. Baka sa pagmamadali rin niya ay mababaw na hukay lang ang nagawa niya kaya muling nagbukas ang hukay sa napakalakas at walang humpay na pag-ulan. Kung pinatay nila si Nelia, malamang papatayin din nila ako. Para na akong mababaliw sa takot, tumakbo pa ako ng tumakbo. Hanggang sa may maaninag ako sa malayo. Sa tingin ko, parang mga sulo. Kung ganon, may mga taong naglalakad sa gubat. May masasabayan ako. Makakahingi ako ng tulong. Hinabol ko ang mga sulo. Hanggang sa maabutan ko nga sila. Pero, walang mga tao. Mga bola lang ng apoy na lumulutang sa ere. Santel mo! Mga santel mo! Ano yung santel mo, Manay? Sabi ng matatanda, ang mga bolang apoy na lumulutang sa ere at tinatawag na santelmo ay mga kaluluwa ng mga taong pinatay ng bayolente at naghahanap ng hustisya. Baka
Sila yung mga pinatay na mga buntis at yung mga baby nila sa sinapupunan. Baka bukod kay Nelay, may iba pa silang pinatay. Yan din ang naisip ko. Sinimulan akong paligiran ng mga San Telmo. Marami sila. Natakot ako sa simula. Pero unti-unti, naramdaman kong hindi sila kaaway. Hindi nila ako gustong saktan. Para silang nagdadalamhati, nagluluksa. Nagsimula uli silang gumalaw. At sa kung anong dahilan, sumunod ako sa kanila. Pero bigla na naman akong nadulas at tuloy-tuloy akong gumulong padaos-dos hanggang sa maramdaman kong bumagsak ako sa tubig. Sa rumaragas ang ilog. Hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos noon. Nagising na lang ako na nakahiga ako sa isang folding bed sa hindi ko kilalang lugar. May nakatunghay sa akin na nurse. Ay, mabuti at gising ka na. Nasaan ako? Ano nangyari? Nasa klinika ng evacuation center. Isa ka sa mga na-rescue sa malawakang baha na naganap dahil sa malakas na bagyo kahapon. Huwag kang mag-alala, safe ka na. Malamang maya-maya lang, mahahanap ka na ng mga kamag-anak mo. Maraming naghahanap ng mga nawawala nilang kamag-anak dito mula pa kaninang madaling araw. Pwede ka rin namang ihatid sa inyo ng mga volunteer kung hindi ka masundo ng mga kamag-anak mo. Sabihin mo lang kung saan ka ihahatid. Ha? May mga naghahanap dito? Oo, kaya pwede kang sumama dun sa ibang mga na-rescue na naghihintay sa labas. Para mas madali kang makita ng mga naghahanap sa'yo. Natakot uli ako, Jen. Nasa bayan lang din ang evacuation center. Mahahanap ako doon ni Tata Quintin. At tama nga ang kutob ko nung sumilip ako sa labas ng tent na ginagamit bilang klinik. Namataan ko sa may bungad ng evacuation center si Tata Quintin. Na tila iniisa-isa ng tingin ng mga taong naroroon. Nagpanik ako. Lumabas ako sa kabilang bahagi ng tent. Ang nabungaran ko doon ay parking lot. May nakita akong isang van nakabukas. May madreng nakatayo sa tabi nito. Hangos akong tumakbo papunta sa kanya. Sister, tulungan niyo ako. Itago niyo ako. Bakit, Iha? May naghahanap po sa akin. Sasaktan po ako. Ipapalaglag tong baby ko. Ha? Nandiyan po siya sa labas. Pakiusap po, itago niyo ako. Halika dito. Dito tayo sa loob ng van. Hindi ka na makikita dito. Sino ba yun? Hindi ako nagsabi ng totoo. Alam ko kasi na kung sasabihin kong tungkol sa ginagawang abortion ni Nanataling, lalo na ang mga pagpatay nila, malamang ay pilitin akong maging testigo laban sa kanila. Alam ko na ngayon na yun dapat ang ginawa ko para hindi na sila nakapatay pa, pero noong mga oras na yon hindi ko kaya. Sobrang takot ko at yun ang nanaig sa akin. Nagsinungaling ako. Gumawa ako ng ibang kwento para itago ako ng mga madre. Yung pangalawang asawa po ng nanay ko, gustong ipalaglag tong pinagbubuntis ko. Iniwan kasi ako ng boyfriend ko nung malamang buntis ako. Sunod-sunuran naman ng nanay ko sa asawa niya.
Kaya nga po tumakas ako kagabi. Tapos nadulos ako, nahulog sa ilog. Doon siguro ako na-rescue. Nagising na lang ako dito sa evacuation center eh. Tapos nakita ko po, nandyan sa labas yung amain ko. Hinahanap po ako sa mga na-rescue. Tago niyo po ako. Ayokong ilaglag nila tong dinadala ko. Gusto ko po siyang ipanganak. Tsaka ipaampon sa maayos na pamilya. Tulungan niyo po ako, sister. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Tama ang desisyon mo. Yun lang ang naisip kong pinakamabuti kong pwedeng magawa para mailigtas ang anak ko mula sa buhay na tulad ng sa akin, Jen. Alam kong mayahanap siya ng mga madre ng mabuting pamilyang kalalakhan. Itinago nga ako ng mga madre. Hindi na ako lumabas ng van nila. Inuuwi nila ako ng kumbento. Pagkaraan ng ilang araw, dinala nila ako sa Cebu. Pagkapanganak ko, nung malakas na ako, naghanap ako ng mapapasukan bilang katulong. Hindi ako nahirapan dahil rekomendado ako ng mga madre. Doon ako unang napasok sa mga lola mo, Jen. At nung lumipat sila dito sa Maynila, kasama na ako. Hindi ko na kailanman kinontak ang pamilya ko sa takot na mahanap ako ni Nana Nataling at Tata Quintin. Alam ko namang hindi pa babayaan ng ate ko si Nanay. Kayo na ang naging pamilya ko. Kaya iniingatan kita, Jen. Manay, grabe pala pinagdaanan mo, no? Naiintindihan na kita. Huwag ka mag-alala. Mag-iingat ako. Sir Jupiter, tama si Manay Risa. Malayong malayo sa nakagisnan kong realidad ang mga ikinuwento niya. Hindi ko ma-imagine na may ganoong mga tao. Extreme ang kanyang napagdaanan at dahil doon, natuto akong huwag maging kampante at laging maging mapagmatsyag at alerto. Hindi naman siguro ako matatawag na praning. Maingat lang. Pagkatapos marinig ang kwento ni Manay Risa, masisisi niyo ba ako? At ngayon naman, dumako na tayo sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Vanessa Ramos, Belen Malbas, Clarel Estayo, Joe Burt, Clariza, Nelly Aika, Donna Bulawan, Harvey Bolo, Rubilene Mendoza at kay Carla Cristel Dimayuga. Basahin naman natin ang ilan sa mga komento mula kina Lay De La Rosa at kay Aika. Sabi ni Lay, silent listener here. Ang ganda po lagi ng mga kwento nyo. Salamat po. More power po sa inyo, Sir Jupiter, at sa bumubuo ng kwentong takipsilim. Sabi naman ni Aika, nakakatakot ang mga stories. Lagi kami nakikinig ng kaboardmate ko pampatulog. God bless po sa inyo. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takipsilim, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.